atin lahat. Tayo po ay magla-live po sapagkat tayo po ay wala po sa church ngayon. Hindi ako naka-attend. Tayo po ay nasa ibang lugar. And ito pong live na ito po ay of course para sa atin lahat, but most especially po para sa mga kapatiran po natin sa Villaverde. So kanina po sa Solano, we did a messenger live and para ma-feed din ng mga kapatiran po natin sa Villaverde, ay tayo rin po ay nag-live po at 3 p.m. So every Sunday po, every 3 p.m., every Sunday, ang atin pong service po dyan po sa Villaverde. And bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang po imbitahan ang bawat isa po sa atin pong church anniversary. No? Ang church, ang Calvary Chapel Solano will be celebrating ang 10th anniversary po ng church. Ito po ay gaganapin po sa February 22. Ang atin pong ang location ng ating church po ay sa Purok 4, Barangay Agub, Solano, Nueva Vizcaya. Kami po, ang church po natin ay malapit po sa Barangay Hall ng Barangay Agub o kaya sa Agub Elementary School. So everyone po is invited. 9 o'clock po yan. This coming Sunday, February 22. Sige po, tayo po ay manalangin po muna before we start our Bible study on air. Lord, maraming pong salamat as we honor you today. It is a Sunday. The whole day we will worship you, Panginoon. And may we honor you, Lord, Panginoon, sa amin pong Bible study ngayon. Mangusap po kayo sa bawat isa. I-bless niyo po ang amin pong gagawin, ang amin pong Bible study. Ganun din po ang lingkod na gagamitin po ninyo. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen at Amen. So sige po, buksan natin po ang atin pong mga Bibles po sa Lucas chapter 18. Lucas chapter 18 at magsisimula po tayo sa verse 9 to 14. Lucas chapter 18 verse 9 to 14. So habang nagbubuklat tayo ng atin pong mga Bibles po doon sa Lucas chapter 18, 1-8, verse 9 to 14, ang title po ng atin pong paksa ngayon ay ang dalawang uri ng tagapagsamba sa loob ng simbahan. Dalawang uri ng tagapagsamba sa loob ng simbahan. For 2 months ay napag-aralan po namin ang patungkol sa tunay na tagapagsamba. At ang akin pong prayer and expectation po nawa bilang isang pastor ay marami po, no? I hope ang atin pong mga kapatiran sa Calvary Chapel Solano, ganun din po sa Villaverde, at ganun din po sa mga nakikinig, no? Sa atin pong mga messages ay makita ang kahalagahan, ang kaseryosohan, ang kaluwalhatian ng ating pagsamba po sa Panginoon. So ngayon po, bilang last part, kasi last time ay hindi ito na-record. No? Yung recording natin last time ay naputol. Ito sana ang atin pong gagawin. No? Ito po sana ang atin pong i-discuss. So, ang dalawang uri ng tagapagsamba sa loob ng simbahan. At basahin po natin po ang Lucas chapter 18, verse 9 to 14. Sabi po ng Biblia, sinabi rin niya, Lucas chapter 18, verse 9, sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo, verse 10, upang manalangin. Ang isa ay Fariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Fariseo at nanalangin ng ganito, verse 11. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako tulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito.
2 beses, verse 12, akong nag-aayuno sa isang linggo. At nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, verse 13, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadagukang niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, verse 14, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Fariseyo, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at nagpapakababa ay itataas. So dito po mga minamahal, as we read already po, ang Lucas chapter 18 verse 9 to 14. Makikita po natin ang dalawang tao. So this is not a real situation, no? Scenario, kasi sinabi po kasi sa verse 9, ito po ay isang talinghaga. No? Ngayon po, sa talinghagang ito, may dalawang lalaking pumasok sa templo. Okay? Dalawang lalaki pumasok sa templo para sumamba po sa loob ng templo. Sabi po dito sa verse 10, may dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Fariseo at ang isa naman ay maniningil ng buwis. So ang kontento po dito, mga minamahal po, mga kapatid, ay dalawang lalaki pumasok sa templo upang sambahin ang Diyos. Titignan po natin ang dalawang tao po, ang isang Fariseo at ang isang maniningil po ng buwis. At sa dalawang taong po ito, ay makikita po natin, there are two kinds, no? Dalawang uri ng tagapagsamba sa loob po ng simbahan. Titignan po natin ang isang pagsamba na punong-puno po ng pride, no? Mayabang na pagsamba. At titignan po natin ngayon po hapon na po, ang isang mapagkumbabang pagsamba. Isang pagsamba na punong-puno po ng humility. Titignan po natin, mga minamahal, sa araw po na ito, ang isang pagsamba na katanggap-tanggap po sa Diyos at isa namang uri ng pagsamba na hindi po katanggap-tanggap po sa Diyos. So ngayon po, two kinds of person, dalawang uri ng pagsamba. Ang isa ay punong-puno po ng pride, yung isa naman ay punong-puno ng humility, yung isa ay katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos, yung isa naman po ay hindi. So tingnan po natin ngayon po ang pagsamba ng Fariseo. At ito po ibabasahin po natin ang verse 11 hanggang 12, 2 verses. Sabi po ng Biblia, tumayo ang Fariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil na buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. So from verse to 10, makikita po natin ang pagsamba ng isang Fariseo. At ito po ay pagsamba na punong-puno po ng pride. Punong-puno po ito ng kayabangan. At dahil ito po ay punong-puno po ng pride, ng kayabangan, ito po ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ang kanyang pagsamba ay walang halaga sa Diyos. Wala po itong pakinabang sa tao o kaya sa sarili, no, sa mga tagapagsamba. Ito po ay hindi tinatanggap po ng Diyos. So titignan po natin, ano po ba ang isang pagsamba na punong-puno po ng pride? Well, una, ang pagsamba na punong-puno po ng pride ay isang pagsamba
na wala pong takot sa Diyos. Unang-una, mga minamahal, napakarami pong description po kung ano po sa Diyos. So, ulitin ko lang po, mukhang mahina po ang ating connection. Lord, palakasin niyo po. So, titignan po natin, so ano ba ang ibig sabihin ng isang pagsamba na walang takot sa Diyos? So, dito, dahil marami pong kahulugan, magfo-focus lang po tayo sa ang takot sa Diyos ay isang napakataas ng paggalang at respeto sa Diyos. So kung tatanungin niyo po ako, Pastor, ano pong ibig sabihin ng may takot sa Diyos? Well, siya ay isang tao na may napakataas na paggalang at pagrespeto sa Diyos. Ang isang tunay na pagsamba, mga minamahal, ay isang pagsamba na may napakataas na paggalang at respeto sa Diyos. Tinignan po natin ito ng bahagya last week at sinabi po natin, mga minamahal, na ang isang mayabang na tao ay wala pong paggalang sa tao. No? Tingnan nyo po, kapitbahay, kita nyo po yung classmates, tingnan nyo po, miski sa mga restaurant po, kung kumakain tayo, kung mayabang po ang waiter, wala po talaga siyang paggalang po sa customer, no? Hindi niya alam kung paano po, no? Kung ano ang lugar po niya bilang isa pong waiter. So isa pong taong mayabang, may pride po, wala po siyang kakayahan na magrespeto ng tao, no? Kung meron man, ito ay para sa isang pansariling layunin or reason, no? Pero by nature, ang isang mayabang na tao, naku, walang paggalang po sa tao yan, no? Kaya yung sabi po nga nila, yung salitang bastos, yan, ganyan. Yan ang nakadikit sa isang nature or katangian ng isang mayabang na tao. So ngayon po, mga minamahal, kung titignan po natin, dalhin po natin ito, mga minamahal, sa pagsamba natin sa Diyos. Well, ang isang ma-pride na tao, ang isang mayabang na tao, ay walang kakayahan upang magbigay ng mataas na paggalang at respeto po sa Diyos. Ang mataas na respeto, paggalang ay isang napakahalagang requirement para sa atin pong pagsamba sa Diyos. At ang isang mayabang na tao ay walang kakayahan na ibigay ang ganitong klaseng paggalang sa Diyos. That's why it is unacceptable na pag-worship sa Diyos. Number 2 po, ang isang pagsamba na puno po ng pride ay hindi niluluwalhati ang Diyos, kundi ang sarili. No? Ang isang pagsamba na punong-puno po ng pride ay hindi gino-glorify ang Diyos, kundi ang gino-glorify po ay yung sarili. Ang isa pong ma-pride, mayabang po na tao, ay isang self-centered na tao. No? It is all about me. Laging ako dapat. No? Bawat desisyon ay para sa aking pakinabang, bawat desisyon ay para sa aking comfort. So, ang isang ma-pride na tao, no? It is self-centered. It is all about me. Hindi niya kayang isipin yung kapakanan ng ibang tao. Because it's all about me. No? It is self-centered. Ganun po ang isa pong mayamang na tao. Ang isa pong prideful na tao po ay isang self-loving na tao. Sobra ang kanyang pagmamahal po sa sarili. Mas mahal po niya ang kanyang sarili kaysa sa kanyang asawa. Mas mahal po niya ang kanyang sarili
kaysa sa ibang tao. That is a description po ng isa pong mayabang na tao. Self-loving po yan. Mahal na mahal po niya ang kanyang sarili. In fact, yun na yung pinakamataas na pagmamahal na meron siya. Yung pagmamahal po niya sa sarili. Kaya makita niyo po, ang isa pong prideful na tao, hindi niya kayang mag-sacrifice para sa ibang tao. Kaya niya mag-sacrifice kung ito ay may pakinabang sa kanya. But hindi niya kaya po mag-sacrifice, no? Hindi niya kayang unahin ang kapakanan ng ibang tao. Why? Because siya ay self-centered. It's all about me. Siya ay self-loving. Ang isang mayabang na tao rin po ay isang self-glorifying na tao. No? Hinahanap niya na mag-glorify ang kanyang sarili. No? Pinapakain po ang kanyang laman, pinapakain po ang kanyang pride. Kapag nakikita niya na mga ibang tao po ay nag-glorify sa kanyang sarili, meron po siyang satisfaction na nakukuha kapag pinupuri po siya ng iba pong tao. Kaya ang isa pong mayabang na tao, self-centered siya, self-loving, self-glorifying, at dahil po dito mga minamahal, ang kanyang pagsamba ay hindi naluluwalhati ang Diyos, kundi ang kanyang sarili. Ito po ay ginawa ng Fariseo sa atin pong talinghaga. No? Kasi sabi po niya sa verse 11, tumayo ang Fariseo at nanalangin ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo. So nagwo-worship po siya, no? Talagang nagwo-worship po siya, nakatayo siya, ang daming tao sa loob ng templo, nagwo-worship siya, pero tingnan po yung susunod. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga lunya, o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. So ito pong Fariseo na ito, makikita mo yan sa simbahan po, nag-worship po sa Panginoon. Pero ang kanyang layunin, ang kanyang hinahanap ay mag-glorify, hindi po ang Diyos, kundi ang kanya pong sarili. Nakikita ko nga po mga minamahal dahil po no, sa discernment po na binigay po sa atin ng Diyos, minsan po makikita mo po yung mga self-promoting na mga bagay-bagay na pinopost ng mga so-called Christians sa kanilang Facebook page. Na makikita mo talaga, napupuri sila sa Diyos, glorifying God. Pero kapag tinitignan mo siya deeply, at hinihingi mo ang discernment po sa Panginoon, ang lahat ng kanilang post ay para mag-glorify ang sarili nila at hindi po ang Diyos. Kaya ang isang pagsamba na punong-puno po ng yabang, hindi po yan katanggap-tanggap sa Diyos dahil hindi siya naglo-glorify. Ang isa pong pagsamba na punong-puno po ng yabang o pride ay hindi po i-bless yan ng Diyos sapagkat hindi po siya naglo-glorify. So, nakita po natin mga minamahal, ang pagsamba ng isa pong Fariseo, ito po'y puno ng yabang, hindi ito katanggap-tanggap po sa Diyos. Ngayon naman mga minamahal, ay puntahan po natin ang pagsamba ng isang maniningil po ng buwis. So, Lucas chapter 18 pa rin po, kasi verse by verse tayo. Verse 13, isang verse lang. Sabi po niya, samantala. Ang samantalang ito ay pinapahiwatig ang dalawang pagkakaiba. No? So ngayon kanina, tinignan po natin patungkol po sa isang Fariseo na meron siyang mga katangian sa kanyang pagsamba, samantala ngayon ipapakita sa atin ng Panginoon yung kabaliktaran, yung contrast. Verse 13, samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Mga minamahal, titignan po natin ngayon ang pagsamba na punong-puno po
ng pagpapakumbaba. Punong-puno po ng humility. At dahil po ito po ay pagsamba na punong-puno ng pagkumbaba, ito po ay uri ng pagsamba na tinatanggap po ng Diyos. Kaya ngayon, Pastor, titignan naman natin ngayon mga minamahal, ang katangian ng isang mapagpapakumbaba or mapagpakumbabang pagsamba. So sa isang verse lang po, no? Verse 13, we have 5 characteristics, katangian ng isang mapagkumbabang pagsamba na katanggap-tanggap po sa Diyos. Una, ang isang mapagkumbabang pagsamba ay ayaw nilang mapansin sila ng ibang tao. Number 1, ayaw nila na mapansin sila ng ibang tao. So sabi po sa verse 13, samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo. Kung yung Fariseo ay pumunta siya kung sa bahagi ng templo kung saan napakaraming tao, pumunta siya sa gitna, nag-raise siya ng hand, sabi niya, "Oh Diyos ko, nagpapasalamat ako." Tinitignan siya ng mga tao, nakikita siya ng mga tao. Ngunit ito pong tax collector or maniningil ng buwis ay pumunta siya sa gilid. Pumunta siya sa malayo. Iniiwasan niya na makita siya ng mga tao, no? Ayaw niya na mapansin siya, ayaw niya ng spotlight, no? Ganyan po ang isang uri ng mapagkumbabang pagsamba. Tunay po sa loob po ng simbahan, meron talagang kumikilos yan para mapansin sila. Para makita sila na napaka-relihiyoso. At yun lang po ang layunin nila. Sa prayer, sa pagkanta, minsan sa pagkanta, ang lakas-lakas ng boses na para lang mapansin. Yan po ay isang prideful na worship. Pero ang isang tunay o isang mapagkumbabang pagsamba ay ayaw nilang mapansin ng ibang tao. Hindi nila ginagawa ito para makuha ang atensyon ng ibang tao. Ginagawa nila ito para makuha ang atensyon ng Diyos. At paano mo makukuha ang atensyon ng Diyos? Be humble. Maging mapagkumbaba ka at makukuha mo ang atensyon ng Diyos. Hindi ito upang makita sila ng tao na sila po ay relihiyoso. Number 2, ang katangian ng isang mapagkumbabang pagsamba ay nahihiya silang tumayo sa harapan ng Diyos dahil sa nagawang kasalanan. Nahihiya silang tumayo sa harapan ng Diyos dahil sa nagawang kasalanan. Verse 13, sabi po ng Biblia, Lucas chapter 18. Samantala, ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo, at di man lang makatingin sa langit. Meron siyang kahihiyaan sa kanyang sarili dahil po sa nagawa po niyang kasalanan. Hindi po siya makatingin sa langit. Samantalang yung mayabang po na Fariseo ay nakatingin sa langit at nagpa-praise and worship siya, pero ito very humble siya, nakatingin siya sa baba. Because siya ay nahihiyang tumayo sa harapan ng banal na trono ng Diyos dahil po sa mga nagawa niyang kasalanan. So number 1, ang katangian ng isang mapagkumbabang pagsamba, ayaw niyang mapansin sila ng ibang tao. Number 2, nahihiya silang tumayo sa harapan ng Diyos dahil sa nagawang kasalanan. Number 3, sobrang bigat. Nakakaramdam siya ng napakabigat dahil po sa kanyang pagkakasala. Sinabi po ng atin pong teksto sa verse 13, samantalang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo, di man lang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kaniyang dibdib. Pinap-chest niya, pinapound niya dahil napakasama ng kaniyang pakiramdam dahil sa nagawa niya pong kasalanan. At dahil po napakasama, napakabigat po
ng kanyang ginawa kasalanan ay hindi po siya man lang nahihiya siyang tumingin sa langit, nahihiya po siyang tumingin sa napakabanal na trono po ng Diyos sa langit. Ang isa pong taong minamaliit po ang kasalanan, wala siyang ganito. Pero ang isang tao po na sineseryoso po niya ang kasalanan, ito po siya. Nakakaramdam siya ng isang napakabigat na pakiramdam. Malungkot siya, nababalisa siya dahil sa nagawang kasalanan. At yan ang isang katangian po ng isang mapagkumbabang pagsamba. So number 1, katangian, ayaw nila na mapansin sila ng ibang tao. Number 2, nahihiya silang tumayo sa harapan ng Diyos dahil po sa kanilang nagawang kasalanan. Number 3, mabigat sa kanilang pakiramdam, sa kanilang spirito at kaluluwa dahil po sa pagkakasala po niya. Number 4, ang isang mapagkumbabang pagsamba ay laging humihingi ng kapatawaran at habag sa Diyos. Laging humihingi ng kapatawaran at habag sa Diyos. Alam niyo po, mga minamahal, sapagkat sabi po ng verse 13 po, sabi po niya, O Diyos, sa bandang huli, mahabag po kayo sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, meron pong maling kaisipan ang umiikot po ngayon sa Kristyanismo, na ang tanging panahon lang na ikaw ay magsisi at humingi ng patawad at habag sa Diyos ay nung panahon na ikaw po ay naligtas. Meron po nag-iisip, hindi ko na kailangan na hingi ng habag ng Diyos. Hindi ko kailangan na humingi ng kapatawaran ng Diyos kasi ginawa ko na yan 10 years ago nung tinanggap ko ang ating Panginoon. Hindi po. As long as we live dito po sa mundong ito, tayo po ay matitisod, mahuhulog, at tayo po ay hihingi ng habag at kapatawaran. Di po ba ang paghingi ng kapatawaran at habag ay isang senyales ng isang pagpapakumbaba? Dalawa pong asawa magkakaway. Yung una pong hihingi ng habag at kapatawaran sa kanyang asawa, yan ang humble na person. Di ba? Pero kung ang prideful person, walang hingi-hingi ng kapatawaran dito, walang habag-habag dito. Kasi nga, ma-pride po siyang tao. Ang paghingi natin ng habag sa Diyos ay nangangahulugan na siya ay ang Panginoon ng buhay po natin. Na siya ang kumokontrol ng buhay po natin. Na siya ang naglalatag ng batas para sa atin pong sundin. So sa bawat pagkakamali, nakikita natin na, na-offend natin ang ating Panginoon na naglagay ng batas na kailangan po natin sundin. So, it is a sign of humility kapag lagi tayong humihingi ng habag po sa Diyos. I hope hindi po natin naiisip, mga minamahal, na hindi na tayo nagkakasala, hindi na kailangan pong humingi ng habag. It is a continuous process. It is a present tense na patuloy po tayong humihingi ng habag po sa Diyos. So, ang katangian ng isang mapagkumbabang pagsamba ay unang-una, ayaw nila mapansin ng ibang tao, sila ng ibang tao. Number 2, nahihiya silang tumayo sa harapan ng Diyos dahil sa nagawang kasalanan. Number 3, sobrang bigat ang kanyang nararamdaman dahil po sa kanyang pagkakasala. Number 4, laging humihingi siya ng habag sa Diyos. Hindi ko po tinataas ang aming bangko, but this is the truth. Kada prayer meeting po namin online every day, hindi po nawawala yung prayer na patawarin niyo kami, Lord, sa aming pong pagkakasala. No? Kaya ako'y masaya bilang isang pastor po ng Calvary Chapel Solano. Because alam nila, no? They know. They have a worshiping heart. They have a worshiping mind because lagi silang humihingi ng habag at kapatawaran sa Diyos. And number 5, natatanto niya na siya ay makasalanan.
Ang katangian, ang panghuling katangian, based po sa verse 13 ng Lucas chapter 18, ng isang mapagkumbabang pagsamba ay natatanto niya na siya ay makasalanan. Verse 13 sa bandang huli, dinadagutan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ang isa pong tao, mga minamahal, na nagmamature sa kanyang spiritual na buhay, mas nakikita niya ang kanyang pagiging makasalanan. Mas malalim po at mas malinaw na ang pananaw niya patungkol sa kasalanan. At dahil malinaw na ang perception niya, ang pananaw po niya, mas dumideepen na, mas malalim na ang kanyang pananaw sa kasalanan, nakikita niya na siya ay mas makasalanan. Habang lumalago ang kanyang spiritual life, nakikita na ay grabe naman pala ang aking pagiging makasalanan. It is also a ongoing, patuloy po na characteristics ng isa pong Kristiyano. Every day, natututunan niya o linilid siya ng banal na espiritu na maunawaan niya ang kabanalan. At habang mas nauunawaan niya ang kabanalan po, mas nakikita niya ang kanyang sarili bilang, uy, grabe pala ang aking pagiging makasalanan. Hindi po healthy, mga minamahal na kapatid ko po. Hindi po healthy sa isang Kristiyano na isipin niya na hindi naman ako makasalanan, okay naman na ako. Pero patuloy naman siya na nagkakasala po sa Panginoon. The more na nag-grow po siya, the more na dumadami ang kaalaman niya sa salita ng Diyos, the more na unawaan niya ang kabanalan, the more nakikita niya ang kanyang sarili na isang makasalanan. At tong dalawang ito, patuloy na humihingi ng habag sa Diyos. Number 4, characteristics. Number 5, mas natatanto niya na siya ay makasalanan. Sa isang taong natatanto niya na siya ay makasalanan at nangangailangan ng habag, dito po nagniningning ang kadakilaan at ang kaluwalhatian po ng Diyos. This is a healthy, ito po ay isang healthy Kristiyano. Kasi baka sabihin niyo po, Pastor, parang hindi mga tatama yan, papasok siya sa isang simbahan, ganito yung sa loobin niya. Yes, mabigat sa kanya ang kanyang kasalanan. Nahihiya siya na tumayo. Sometimes pag nandun na siya, kakanta ng praise and worship, parang nahihiya siya kumanta dahil sa nagawa niyang kasalanan. Humihingi siya lagi po ng habag at kapatawaran sa Diyos at lalo niyang natatanto ang kanyang pagiging makasalanan. Sa 5 katangian na ito na isang mapagkumbabang pagsamba, dito nagsashine ng pinakamalakas ang kadakilaan at ang kaluwalhatian po ng Diyos. Sa isa pong mayabang na tao na nagsasamba sa simbahan, hindi magsashine ang Diyos diyan. Bagkus magsashine yung sarili niya. Pero ang isang mapagkumbabang tao po na nagsasamba sa loob ng simbahan tuwing Sunday or anumang day nagsasamba po siya, isang mapagkumbabang tao, the Lord will shine the greatest sa kanyang pagsamba. Ako po ay napasobra, na-excite po ako sa pag-deliver po ng salita ng Diyos, pero sa atin pong parting words. Kapag nandyan ang pride sa isang tao, lumiliit po ang Diyos. Bumababa po ang Diyos. Lumalaki yung tao, yung sarili, at itinataas po ang tao sa isa pong ma-pride po na pagsamba. Kaya, naluluwalhati ngayon ang sarili, hindi po ang Diyos. Kapag nandyan ang pagpapakumbaba sa isa pong pagsamba, lumalaki naman po ang Diyos, na itataas po ang Diyos, lumiliit naman ang sarili, at bumababa naman ang sarili. No? Kaya sabi ko nga kanina, sa isa pong mapagkumbabang worship, dun magsashine the greatest
ang kadakilan at ang glory ng Panginoon sa ganung klase pong pagsamba. Naalala ko po yung sinabi po ni John the Baptist, "He must increase and I must decrease." At yan ang isang katangian po ng isang mapagpapakumbabang tagapagsamba. At yan ang worship na hinahanap, ninanais, binibless, tinatanggap po ng Diyos. So sa mga kapatiran po natin sa Ibong, sa Beloved, I hope kayo po'y na-bless at ganun din po sa mga kapatid natin na nag-join po sa hapon na ito. Tayo po'y mag-pray. Father, ang pinaka-goal ng isa pong Kristiyano po, ang pinaka-goal ng isang church ay maluwalhati po kayo, na kayo po ay mag-shine, magningning. Pero tinuruan niyo po kami ngayon po sa araw na ito na hindi mangyayari yan kapag meron pong presensya ng kayabangan o pride sa pagsamba ng isang tao individually o kaya ang pagsamba ng isang kongregasyon as a whole. Magtrabaho nawa kayo, Lord, tanggalin nyo unti-unti or biglaan, kayo na po ang bahala kung anong klaseng way. Basta tanggalin nyo po ang lahat ng kayabangan, ang pride na meron po sa amin. At palitan nyo po ito ng isang mapagkumbabang spirito at puso. Pagpalain nyo po ang bawat isa. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. So, in-invite ko po ulit ang bawat isa sa atin pong 10th year anniversary po ng Calvary Chapel Solano, 9 a.m. sa February 22, this coming Sunday, Purok 4, Barangay Agub, Solano, Nueva Vizcaya. Malapit po tayo sa Barangay Hall ng Agub at sa Agub Elementary School. Sige po, marami pong salamat po. I hope you are blessed. Ako po ay na-bless, nababaglingkuran po kayo. God bless po.